Hi everyone! Welcome back to my channel! So ngayon po sa video ito ay ipapakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano ba i-drive ang Hatasu Haru e-bike. Ito yung e-bike ko. 2 months ko na siyang ginagamit, more than 2 months na, at gusto kong i-share sa inyo kung ano ba or paano ba ito i-drive. Ayan. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang parts niya at yung kanyang functions. So dito sa unahan, kapag nakaupo ka, makikita mo itong screen. Ito yung percentage ng battery kung gaano siya kapuno. Kung siya ba ay 10%, 30%, 60%, and 100%. And then ito naman, ito yung ilaw, yung headlight. Kapag inon mo ito, makikita mo dito sa screen, naka-on din siya. Kapag in-off mo ito, mag-off din. On, off. On and off. Ayan. Tapos ito yung ano bang tawag dito? Basta yung tawag dyan sa kapag magliliko. Halimbawa, pupunta ka ng left, i-click mo ito, tapos tutunog siya. Ayan. Mag-iilaw siya going to the left. Tapos kung going to the right ka naman, click mo naman itong right arrow. Tapos tutunog naman siya. Dito, may nakalagay dito na arrow going to the right. Tapos, iilaw din pala yan. Ayan. Kung going to the right ka, ayan, nakailaw siya. Going to the left naman, iilaw din siya. Hindi lang yan dyan umiilaw, pati dito sa likod, umiilaw din yan. Sige, i-click natin yung going to the left. Yung ilaw dyan sa likod, iilaw din siya. Tapos, going to the right, yan, iilaw din yung sa right part. Tapos, ito naman yung kanyang busina, yung horn. Yan. Tapos, ito, diretso lang. Tapos, ito naman, kung ikaw ay aatras, ikiklik mo ito. Ito. Ayan. Tapos tutunog siya, ibig sabihin, ikaw ay aatras. Kapag hindi ka na aatras, click mo lang yung letter D. Ayan. Tapos ito naman, yung speed ito. Speed. Sa number 1, hindi siya masyadong mabilis. Number 2, mas mabilis siya kaysa number 1. Tapos naman, ito yung kanyang yung kapag mag-add ka ng speed, ito ang ginagamit. Ano bang tawag dito? Basta yun na yun. Meron siyang dalawang handbrake. Ito yung handbrake. Handbrake ito sa unahan. Ito yung handbrake sa unahan. Ito naman yung handbrake sa likuran. At ito naman, brake pa ito. Pampreno pa ito. Preno sa likod. So ako madalas kong ginagamit yung nasa ibaba. Itong foot brake. Tapos nga pala, kapag press mo ito tataas. Ayan. Tapos ito rin, tataas din siya. Ibig sabihin, a-under ka na yan. A-under ka na yan kapag ito, nag-add ka dito ng speed. Ano bang tawag? Basta yun na yun, yung tawag dyan. Kapag ikaw ay magpa-park, ito, ipipress mo ulit, tapos click mo ito. Ganon din dito sa kabila. Press mo, tapos click mo dyan. Ibig sabihin yan, hindi na to gagalaw yung inyong yung ating e-bike, hindi na siya gagalaw. Tapos meron din nga pa itong keyless something na option. Ayan.
Ito yung kanyang susi. Ito yung susi niya. Para dito. Ganyan. At meron din tayong remote control. Kung i-off mo na yung inyong e-bike, isang click dito sa parang lock na nakabukas. Tapos, i-lock natin. Yan. Ibig sabihin yan, kapag may gumalaw, tutunog siya. Tapos, halimbawa, may gumalaw. Upuan natin. Ayan. Ganyan yung tunog kapag minor lang yung galaw sa e-bike mo. Kapag malala na yung galaw sa e-bike mo, halimbawa natamaan or something, yung e-bike mo, ganito yung tunog niya. So, halimbawa may magnanakaw, tapos may planong kunin yung inyong e-bike. Pag may daan yan. Ganyan yung magiging tunog niya. Kaya kailangan mo ng lock. Kung gusto niyo nang i-on yung inyong e-bike gamit ang remote, isang click dito sa open na lock, tapos dalawang click dito sa gitna. Ayan. Tapos kung i-off niyo naman, isang click dito sa lock sa taas, tapos isang click sa lock sa baba. Ayan, naka-off na yan. Kapag nga pala siya naka-lock gamit ang remote na ito, kapag clinic nyo to, kapag inopen nyo, kapag ginamitan nyo ng susi, ito ang mangyayari sa kanya. Ayan. Kaya hindi siya agad-agad na makukuha or masasnatch. Tapos, i-click nyo lang itong lock kapag i-close nyo na. Okay, yun po. Ayan. Kapag ganun yung nangyari, i-click nyo lang itong lock sa baba. Ito yung unlock na lock. Ito yung lock na lock. Basta yun. Ito yung unlock ko kapag open yung lock. Tapos ito yung naka-lock na lock. Meron ditong lalagyan ng may susian dito. Okay. Ayan. Ayan. So, na-unlock na natin yung lalagyan, yung compartment. Ganyan siya. Ito yung binigay ng kapatid ko. Pangpunas daw para maging makintab. Ito yung nilalagyan ko to ng mga something ng kapote, ganun. Ayan. Kasi nakalock siya eh. Kapote. Tapos yan yung charger. Ganito yung charger niya. Ayan. Tapos ito, isasaksak nyo siya dito sa side. Dito. Diyan. Diyan nyo siya isasaksak. Tapos, kapag nag-charge siya, ang magiging color nito ay red. Kapag full na siya, magiging siyang color green. Yan, balikin natin. Yan. Tumutunog-tunog siya kapag nagagalaw kasi nakalock siya. Tapos nga pala dito sa unahan, meron siyang basket. Yan. May basket siya. Tapos dito ko nilalagay itong pangtakip ko sa kanya kapag nagpa-park ako. Meron siyang parang pang-lock yung sumasabit sa ito sumasabit para kapag close nyo siya, hindi siya aangat na ganyan. Pag close nyo siya, dapat may marinig kayong ganito. Ayan. Ibig sabihin, nakalock na siya. Kapag open nyo, ganyan lang. Tapos, kapag i-close nyo, diinan nyo lang.
ipipress, okay na. Ayan. Tapos meron siyang gulay board. Ayan, ang dumi na. Meron siyang apakan. So, ganyan siya. Tapos, dito nakalagay yung battery. Yung battery niya nga pala, hindi siya yung removable. Nakastack lang talaga siya dyan sa loob. Nakastack lang talaga siya dyan sa loob. Hindi siya naaalis. Hindi siya removable. So, kapag kayo magcha-charge, isasaksak nyo to. Kapag ikaw ay nag-drive, tapos halimbawa, nasa stoplight ka or may traffic, tapos nag-stop ka. Kapag nag-stop ka ng ilang seconds, mga siguro less than 1 minute, kahit nabirahan mo ito, hindi siya aandar. Ayan. Hindi siya aandar. So, paano ba siya aandar? So, ang gagawin mo, mag-press ka lang dito. I-press mo ito. Diyan, ganyan. Tapos, saka ka mag-drive. Ayan. Para siyang nag-reset. Ganon. Kapag less than 1 minute, hindi ka nag-drive, nag-stop ka, automatic siya, hindi na siya mag-aandar. Kaya, para umandar, ipipress mo siya. Para umandar. Ganyan. Kapag lowbat ka na, may makikita ka ditong red icon na para siyang red na lightning icon. Ibig sabihin, lowbat ka na, kailangan mo nang mag-charge. Tapos, ang sabi sa akin, kapag ikaw ay mag-charge, pahingahin mo muna yung e-bike ng 30 minutes, saka mo isaksak. Tapos, gamitin mo siya after 30 minutes mong mag-charge. Ganun daw, para hindi agad na masira yung battery. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe.